Sir, nag-start ka rin sa employment Yep. from the multinational company, di ba? Sir, ano yung mga natutunan mo doon that eventually nagamit mo doon sa pag-put up mo ng sariling negosyo? Actually, malaking tulong, Sir Buddy, yung dati kong employment from a multinational company. To be particular sa pesticide din. And then, ito po ang nagbigay sa akin ng parang way na i-venture ko itong existing namin. This is nakatulong po sa buong pamilya. So siguro, doon sa mga nagbabalak ding magnegosyo, I would advise, kung magbi-business kayo, dapat doon sa linya niya. Sa linya? Sa linya, sir. Kasi, kagaya mo, sir, entomologist. Napunta ka doon sa pest management. Pest management, oo. Kasi ang background ko is, siyempre, identifying insect. Yes. Target pest mo yan. Yes. So kung wala kang background doon, more or less, alam mo kung paano mo siya titirahin. Of course, yung pesticide, yun yung kumbaga additional background sa akin. With the study of insect and availability ng solution, combined, maganda yung kinalabasan ng business namin. Why you decided to start your own business? Siguro, lahat naman, sir, siguro na empleyado, yun ang ina-ambisyon eh. Sir, kamusta yung buhay na yun? Yung naging negosyante ka, gaano katagal yun, sir, bago mo na tamasa yung success? Ano rin yung tamang nagawa mo para mag-succeed ka, sir? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron na naman tayong tour, Yes, ma'am. sir. Opo. Babalik tayo ng Vietnam. Vietnam Sir ulit. Bobby. Okay. Opo. Pero this time, pupunta po tayong Mekong Delta ng Vietnam. Ayan. So, ang topic po natin ay Vietnam Rice and Fruit Orchard Tour. Sa June 4 to 8. Ayan. Ang tawag po nila dito sa Mekong Delta ay the Rice Bowl of Vietnam. Sisilipin po natin yung mismong farm ng mga Vietnamese. At the same time, sisilip din po tayo dun sa mga milling kakagulat kasi nga talagang parang from yung bigas po nila dumadating doon sa mga rice mills ng nakabarge using the Mekong Delta. Tapos hinihigop na lang po siya ng machine. Dire-diretso na po yun. In 8 to 12 hours, lalabas po yung bigas. Bigas na. Guava, ayan, dragon fruit, durian, langka. Open na yung registration? Open na po yung registration. Open na po. Just send us a message sa Inspired Learning Tours Facebook page. Yun po yung pinakamabilis. May pa-fruit buffet ka ba, Ay, ma'am? syempre po. Sa Vietnam lang Laging po. looking forward yan sa fruit buffet. Dalawa pala yung aabangan mo. Oo, durian at bayabas. Kasama po ako sa tour na to. Magkita-kita po tayo. Oo, kasama po ulit si Sir Buddy and his team. Kasama po ang Agribusiness, how it works sa tour na to. Mag-register na po kayo. Sigurado, hindi po kayo magsisisi. Salamat po. Ayan, sir. Pero bagong tanim lang yan. Ayan, sir, yan. 12 lang. Ito eh, sabi niya, Hindi ba very close yung Suma. distance mo, sir? Hindi ba very close yung distance mo? Sabi nung sila nagtanim eh, yung supplier. Very close. Magaganyan yan eh. 5 meters? Hindi ko lang alam kay ano. Unless i-maintain mo na maliit lang. Para prune mo siya. Pruning, no? Kaya ikot na tayo, sir. Kalabong. Para kain na. Oo. Full time ka na dito, Arthur? Ako po kasi nagmamanage, may pest control po kami, di ba? Oo, ikaw so, din. So, yung minamanage ko yung mostly. importation buong Pero pamilya. majority po ng operation ng negosyo lahat sa akin naman po. Oo. Pero dahil family business po, tulong-tulong naman po kami lahat.
4 lang naman po kami, sir. 4. Ikaw, sir, ano, active ka pa rin, hindi na? 5 pala, kasama yung bayaw ko. Ang asawa niya, I see. tsaka ako. Meron din kaunting outlet sa Nueva Ecija, sir, ng pesticide para may store kami ron. Yung kasing manugang ko, taga ron. Saan sa Nueva Ecija? Santa Rosa. Santa Rosa. Lapitan niyo sa A1. Talavera. Yun, malakas magbenta yun. Sobrang lakas nun. Saan ang after niyo nito, ma'am? Uwi po. Uwi na? Bagay. Saan ka dadaan, Sir Buddy? Dito na sa Siniluan. Ay, hindi po, malayo. Layo nga. Dito na lang, balik din ho kami na expressway. Yan, puro nara yan eh. Sa'yo yan, sir? Hindi, sa kabila, sir. Sa kabila. Pero nang encroach na yan, yung ugat. Actually, nasa gitnang-gitna yan, Sir Buddy. ng lupa. Ba't hindi sinisira yung ano? Pero, ano? Yung bakod. Okay lang ba na Meron nung aircon? area, yung kagaya sa likod doon ng pavilion, may umangat na ho doon eh. So, na-repair na ho namin yun. Pero dito pa, wala pa naman po. Pero malamang mangyayari ho yan. Yan ang puno na may palaki ng palaki talaga, di ba? Sir, aircon sa loob, okay lang? Yes, sir. Ayan, sir. So, dito pa rin tayo sa inyong events place. At ang pangalan, sir, ng events place ninyo ay ATS Farm Yard. Yan. Located po sa Palawan, Laguna. the same name nung farm. Opo. Oo. At itong, sabi ko nga, ang reaction ko dito sa events place ninyo ay super ganda naman. Salamat po. Super ganda naman. Opo. At ano po yung mga events, sir, na pwedeng i-cater dito? Dito po, sir, pwede natin gawin lahat ng klase ng events. Andiyan ang birthday, andiyan ang anniversary, convention, kung ano man pong pwedeng gawin na event dito, pwede naman po namin makater. As long as, syempre, kakasya sa lugar natin. Ano bang capacity nito, sir? Ito po ay maximum siguro mga 200. Malaki na rin. Seating position na ho yun. So, meron naman tayo second floor, third floor na pwedeng ma-maximize. If ever man Pwedeng sabay-sabay, no? Sabay-sabay gamitin. Na gagamitin. Okay. Sir, yung mga interested to paano sila makipag-keep in touch para maka-avail ng services ninyo dito sa Events Place? Meron po kaming website. Siguro, Adet, pwede mong sabihin ko ano yung website para kung sino interested to rent or to experience yung farm experience. Ma'am, yung mga gusto naman na mag-inquire, paano? May website po kami, www.atsfarmyard.com.ph. May Facebook page ba? May Facebook page din po kami, ATS Farmyard. Yan. Pero rin sa Instagram, meron din po kami and TikTok. Ayun. The same ng ano, Yes no? po, sir. Okay. At phone numbers, ma'am? 0935-315-8359. Ayan. Tama ba? Dating ko. Ano yun naman yun? Super ganda po pag pumunta kayo dito sa farm. Ang ganda-ganda. Very nature feeling. Hindi expected na ganito kaganda pag nandun ka sa labas. Well, wag nasa labas ka, parang may something doon sa loob. Pero pag nandito ka sa loob, super ganda ng facilities. Under promotion pa rin kami. So, nagsisimula pa lang talaga, Sir Buddy. So, hopefully, ma-promote dito sana sa Laguna. Tsaka syempre sa ibang lugar. And soon, i-open na yung accommodation. Yes, sir. So, pwede na mag-overnight. Yes. Yan. Pwede rin mag-rent ng private pool lang. So, pwede rin tulugan lang. Pero particularly, aim namin para sa mga magre-rent din sana ng events. Doon sana namin pa-stay. Tapos may upcoming event po kayo. Meron po kaming upcoming event sa May 29. Dito po ang venue sa... Ito po ang tawag namin dito sa ES Hall. Nasa loob siya ng ATS Farmyard. May 29. Magkakaroon po kami ng grand meet and greet doon sa mga valued client namin sa Pest Control. Nationwide yan, sir? Darating Actually, sila? nationwide po. Ongoing pa po yung aming invitation, pero
almost majority ay nag-approve na sa kanila. So, kung lahat po na nakakarinig nito, nakakapanood, you are invited and welcome po dito. Ayan. Kami po ay nagpapasalamat sa tulong ni Sir Buddy. Ay, salamat Despite din po. the fact na million ang viewers, Ay, sobra naman. ay kami ay napiling i-picture. Maraming salamat, Sir Buddy, at si Ma'am Sophia, at saka yung kanyang staff. Salamat po sa pagpunta rito. Ayan. I hope hindi yung una tuloy, Sir Buddy. Ay, sir. Dadating kami sa event. Yes, sir. Tapos marami pa tayong gagawing mga feature stories na abangan nyo po. Sobrang kailangan Yes. sa agriculture. Yes. Ayan. Pero magtatanong kayo ng isang episode, tapos kung alam po ni tatay. Trivia? Ano ba yan? Challenge lang naman. Tatuwa kasi yung isa. Kasi Sir Buddy ang magbibigay ng Tanong. i-describe niyo yung isang content niya. Okay. Kasi natin kung alam ni tatay yung Sige. Alam mo, Ma'am Sophia, ako talagang avid follower ng daddy mo. Versus maiksi pa nga ang buhok eh. Follower na ako. Okay. Sir Buddy ang magtatanong. Okay, sir. Yes. Natatandaan mo ano yung unang-unang napanood mo sa agribusiness? Ang unang-una ko napanood yung napaiyak ka, Sir Buddy. Yung nagtitinda ng watermelon. Na pinaalis siya dahil hindi makabayad ng renta. Renta na 500 pesos. 500 pesos. Tapos nakita ko, parang touch na touch ka. Ah. Wow! Yun talaga ang reality. Parang meron talaga kawawa. Dahil sa agribusiness, mukhang hindi na ma-reach yata. Dahil kay Sir Buddy. Okay. Approve ba, Sir Buddy? Yes, sir. Yes, sir. Last question. Ang hirap pa. Ano, ma'am? Ano raw favorite episode? Ano, sir, yung tingin mong may values ba, sir, na nakukuha sa panonood mo ng agribusiness? Sa buong programa? Ano pinakagusto mong, anong nagustuhan mo talaga? Yung nagustuhan ko kasi nga, naawa ako sa mga farmer eh. Yung minsan, hindi mailing sa dapat. For example, marketing. Yes. Nakatira sa Baguio, doon ang farm nila, or sa Mindanao. Walang kakayan para iling sa mga possible mga contact o yung mga buyers. So through agribusiness, parang ito yung nagiging daan para may ma-connect from producer hanggang daw sa user. So salamat tayo sa agribusiness, particularly Sir Buddy. Sir Buddy, idol. Thank you, sir. Sir, thank you po. Ano po masasabi niyo sa ATS Farmyard? Ang masasabi ko, sobrang ganda. Nagulat ako na bakit hindi pa nyo in-open sa public masyado samantalang sobra-sobra yung pwedeng i-offer dito sa farm. Yes. Thank you, sir. Apa. Ayun. Thank you. Sir Adrian, thank you so much po at nag-enjoy kami dito sa stay dito sa farm. Kagaya na nasabi ko, hindi ko in-expect na super ganda na, super developed na, and yet hindi nyo pa in-offer masyado sa public. Bakit, sir? Bakit? Sobra-sobra ng ganda, bakit tingin nyo hindi pa na-develop? Actually, nandun na kami sa time na i-offer. Kasi nga, nasabi ko sa Sir Buddy, puro out kami, wala pang in. Baka it's about time. Pero It's about time. I really appreciate na yung pagpunta nyo rito, na na-appreciate mo yung ganda. Actually, hindi lang isa o dalawa nagsabi na maganda. Pero of course, yun ay sobrang sa amin. Sobrang impact sa amin. So, soon. But actually, meron ng event na nangyari dito, Sir Buddy. Meron ng 3 wedding na nangyari. So, I hope it will be the start. Yeah. And we will be offering some activity, some more. So, yung lahat po ng merong mga future activities like wedding, birthday,
meetings, convention, all the small, but you can enjoy the venue. Yun lamang po. Salamat po sa pagpunta, sir. Sir, ang nag-stand out sa akin dito sa visit na to ay amazing, no, na yung mga businesses ninyo ay family business, no? From dati, nung buhay pa si ma'am, yung wife ninyo, kasama, mga anak nyo, pati mga in-laws. Kayo-kayo yung nagmamanage ng mga businesses. Sir, ano ang advantage nun? Number one siguro ang advantage is kasi very close kami. At any given time, we can decide. Kasi family ties, kumbaga. Of course, nakikinig pa rin sa daddy nila. Yun pa rin yung final decision. Sir, pwede mo bang gisingin sila na kahit madaling araw dahil may naisip ka na importante? Actually, bilang tatay nila ba? So, siyempre, lahat naman, laging daw tayo nakagiya sa ikakabuti ng mga anak. So, of course, in total, lahat ng businesses namin, actually, we have 3 companies. Okay. One of these is yung latest, itong ATS Farm Yard. Etong farm. It's the latest. Yes. Oo. Tapos, ang main ninyo ay meron po kaming number 1 services sa pest control. Pest number control. 2, meron po kaming household pesticide distribution. We import household pesticide like yung pabatay ng langaw, pabatay ng ipis, pabatay ng lamok, and so forth and so on. Meron din kaming rodenticide. So meron din po kami mga products for agricultural. Yeah. At kami po ay willing to assist. For example, technically, kung may problem kayo sa peste. So ako po ay agriculturist by profession, major in entomology. So, bigatin. Hindi po naman. Ito ay pang mahirap na kurso, pang agrikultura. Pang matatalino, sir. Pang matalinaw. Pero nakita ko nga nun sa isang grand and meet mo, sabi ni isang guest, sabi niya, akala nila yung agriculture walang pumunta doon sa negosyong yon o sa course na yon. Pero eventually nakita nila, ito pala ang mabibigay sa ating kabuhayan. So, dahil nandun ako sa business na yun, at least tama yung sinabi niya. At very specific si agribusiness, nandun na rin. Kasi he is willing to link to make some collaboration with farmers at saka sa end user. Salamat po sa programa, Sir Buddy. Thank you, sir. Ang laking tulong po noon sa amin, katulad naming farmer. Sir, nag-start ka rin sa employment from the multinational company, di ba? Sir, ano yung mga natutunan mo doon that eventually nagamit mo doon sa pag-put up mo ng sariling negosyo? Actually, malaking tulong, Sir Buddy, yung dati kong employment from a multinational company. To be particular sa pesticide din. And then, ito po ang nagbigay sa akin ng parang way na i-venture ko itong existing namin. This is nakatulong po sa buong pamilya. So siguro, doon sa mga nagbabalak ding magnegosyo, I would advise, kung magbi-business kayo, dapat doon sa linya niya. Sa linya? Sa linya, sir. Kasi, kagaya mo, sir, entomologist. Napunta ka doon sa pest management. Pest management, oo. Kasi ang background ko is, siyempre, identifying insect. Yes. Target pest mo yan. Yes. So kung wala kang background doon, more or less, alam mo kung paano mo siya titirahin. Of course, yung pesticide, yun yung kumbaga additional background sa akin. With the study of insect and availability ng solution, combine, maganda yung kinalabasan ng business namin. Kaya may advocacy ka na i-educate yung mga nasa industry na maintindihan nila para tama yung ginagalawan nila. Tama po, Sir Buddy. In fact, meron po kaming kinirate na isang association, Pest Managers Association of the Philippines. So, isang objective is to educate or to impart something which is to be more scientific, I would say. Kasi nga, ano yan we are dealing with
with insect na buhay. Meron yung buhay eh. So, every solution to a particular pest, meron yung timing of application, Sir Buddy. So, with our association and with our learning center, to also to impart to you, meron po kaming learning center, which is the same thing po yung objective. So, doon po sa mga pest control operator na existing sa Philippines, you are open to be a member of our association, Pest Control Managers Association of the Philippines. Pest Managers Association of the Philippines. You can in touch with us, sa akin po, personally. Ang number ko po, Yes, sir. 0910-413-8808. Salamat po. Sir, balikan ko lang yung kwento ng buhay mo, sir. Kasi from employment, Yes, sir. 10 years ka sa multinational, and then why you decided to start your own business? Siguro, lahat naman, sir, siguro na empleyado, yun ang inaambisyon eh. Wala, kasi patanda tayo eh. Hanggat malakas ka, siyempre kaya mo mag-employ. Pero, as multinational employee, na-feel ko na parang pag medyo tumatanda ka na, parang naniniglect ka na. Oh, okay. Sa multinational. But of course, hindi ko po nilalat. Okay. In fairness. Kasi yun lang po yung na-feel ko. Pangalawa, kung sarili mong business, you can design. Sariling time mo. At any given time, pwede kang magsarado o mag-open ulit. So, kumbaga, in short, hawak mo lahat. Sir, kamusta yung buhay na yun? Yung naging negosyante ka, gaano katagal yun, sir, bago mo na tamasa yung success? Actually, lahat naman, Sir Buddy, may transition eh. Of course, siguro bago ka bumitaw sa isang employment, you have to think twice. Kasi as I said, may transition eh. Dapat alam mo yung transition at paano mo yun i-manipulate. Mahirap yun, sir? Mahirap to start with. Kasi iba yung may 15-30 ka. Exactly. Meron ka lagi. Every centavo talagang, like ngayon, yung 15-30 mo, pwede mong kitain ng isang buwan o isang linggo kung may sarili kang company. Of course, kung worst case scenario, pwede yung isang linggo, pwede isang taon mo kitain ko sa sarili mo. But of course, it boils down again sa atin. Nasa sa atin yan. So, paano mo siya gagawin? Pero mahirap, pero kaya. Ano yung tamang nagawa mo, sir? Siguro tama lang nagsarili kami. Kasi sabi ko nga, lahat naman nagsasarili. Kung empleyado ko, lagi ka nandun nakatingin. Paano kaya kung magkakaroon ng sarili kong business? I don't know if you will agree, Sir Buddy. Yes, sir, I agree. I agree. Kasi alam ko naman, galing ka sa isang industry. Pero yun yung nakita ko. At ano rin yung tamang nagawa mo para mag-succeed ka, sir? Siguro, number one, siguro is medyo dapat matiyaga ka eh. Pangalawa, consistent. Kasi huwag kang mag-back out. Siyempre, lahat naman may failure eh. Parang gano'n. Pero dumating doon sa punto na halos gusto mo nang gumibap. Yes. Pero of course, consistent ka dapat. Kailangan i-prove mo na hindi lang sa employment ka asa. Ano, sir, yung motivation mo? Bakit ka hindi na-distract doon sa mga problema para maging consistent ka? Alam mo kung sino? Dahil sa mga anak ko. Bilang isang responsible parent, siguro, lagi naman tayong yun yung atin tinitingnan. Paano na yung mga anak mo kung wala kung hindi ka consistent? Of course, nakita ko naman, Sir Buddy, to be honest, yung bunga. So, nagpapasalamat din ako sa mga anak ko dahil very sila, cooperative. At saka, at andyan na, may succession na, sir. Opo. Yan nga ang problema ng di ba, na sino magtutuloy ng lahat ng pinagpaguran mo. Minsan diba? Kasi may pamilya na hindi nagtutuloy, ayaw ng ibang mga anak. Of course, may nakita na yung interview mo, gano'n. But anyway, sa akin namang side, okay naman kami. Sir Buddy. Paano mo nagawa yun, sir? Prayer, of course. Number one. Number two, yun nga. Yung ano mo, karakter mo na talagang pag ginusto mo, gawin mo.
Kaya nga yung sipag, consistency, of course, again, yung prayer, napaka-effective para sa success na every situation. Sir, kung i-rate natin yung buhay mo yun, 1 to 10, 10 is the highest. Asan ka as far as measuring your success? Siguro nasa 7 or 8. Papa naman. Meron pa eh. Meron pa. Ang mga anak na, sir, ang bala doon para maging 10. Palagay ko, pag sila kumilos, 11 eh. 11. Okay. Sir, yung buhay mo, sir, yung mga nakakapanood sa atin, ano yung gusto mong maiwan sa kanila na mapupulot nila dun sa kwento mo? Siguro, in any situation, huwag mag-give up. Kasi alam naman natin, yung Panginoon talagang nagbibigay yan ng ng test. So, huwag lang mag-give up. Keep on increasing, keep forward. Any challenge naman, may situation, may solution. Tsaka yun nga, yung habit mo on the way you see problem or some challenges, dapat laging positive siguro. Positive. Or in any problem, ang tingin mo is an opportunity. Yes. Tsaka hindi man ibibigay yung problem kung walang solution. Ang problem ay hindi problem kung walang solution. It's not a problem kung walang solution siguro. Yes po. Ganun. Sir, thank you so much. And looking forward, sir, doon sa event and yung mga succeeding natin, collaborations natin. Salamat, sir, para pupunta. Idol! Tuloy natin yung trivia. Ano yung nagustuhan mong napulot mong lesson sa kakapanood ng agribusiness? Reality. At saka, mapahumble ang dating, lalo na si Mr. Buddy. Wala naman kasi ipagyayabang. Hindi, kasi, alam mo, minsan kasi pag ako nanonood o tao lang na physically dito, parang na-off ako pagka yung parang ibang dating. Of course, siguro, you will also agree with me. So, yung program mo is, of course, sabi ko, very humble ang approach. Pangalawa, walang program na ganito na parang ako bilang certified farmer, it's about time siguro na tulungan natin yung farmer through yung ganito lang, link. Yeah. Some technical, may mga minsan nagpipicture ka ng mga technical man na nag-a-advise din sa mga SME tulad namin. So, yun yung nagustuhan ko sa program. Parang ganun. Sir, isa pa. Trivia ba? Lahat ng social media, influencers ay may basher. So, including me, may basher ako. Sir, boring daw ako. Totoo ba yun, sir? May program na bonded. Hindi palagay ko naman, Sir Buddy, lahat ng may boring party. Even kung nanonood ka ng Netflix, meron pa rin, no? Matulog pa pag love scene na. O kaya parang... Love scene? Hindi yung parang, ano ba yan? Lahat naman merong, lull moment. Yes. Pero ako, katulad nung nandun tayo, nanonood tayo. Sabi ko sa anak ko, tinan mo, yung iba nabobord, pero ako kahit every detail ka ni Sir Buddy, alam. So, ibig sabihin, hindi ako nabobord. Yes. Sorry, mga basher. may specific lang talaga na tao na para sa kanya, agribusiness. Yes, sir. Siguro ako nakaka-relate. Dahil ako'y parang rin. Yes. Parang so, depende siguro sa nanonood. Yes, sir. Baka yes, ako mabash, hindi. Yung mga nabubor, wag na manood. Wag na. Magpalit na lang na... Marami naman pwedeng panoorin, sir. Sir, thank you so much po. Salamat po. Okay, gusto ko lang batiin si Sir Emmanuel Fernandez, Lolo Boji,
Sir, magpagaling po kayo, magpalakas po kayo at bibisitahin po natin yung farm ninyo. At maraming salamat po sa suporta, sa laging panonood dito sa Agribusiness How It Works. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness How It Works. Instruct, inspire, succeed.